Sundan ko ninyo, Mary, galo ka sa akin. Nako, yung iba yung nagsabi, mukhang wala. Mukhang walang regalo. Praise God, purihin ang Panginoon. We're so excited, una, sa pag-share ng Word of God. Mga kapatid, nakakapag-excite po lagi ang mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi ito ay kailangan natin. Amen? Hallelujah. Mahalaga po ang salita ng Panginoon sa atin. And also, alam ko, lahat kayo excited din sa buong araw na ito. Dahil maya-maya lamang, pagkalipas ng mga ilang oras, ay mag-celebrate tayo sa ating pong Christmas. Ang ating Christmas celebration. Christmas Thanksgiving. And party. Maya. Hindi ko alam kung makakapag-party kayo ng naka-costume ng mainit. Hindi natin alam yan kung paano nyo i-celebrate ang party mamayang hapon ng nakapampainit, nakapampaginaw. Pangginaw. Bawal ka pumunta lang ng pamaypay. Bawal ka ng pamaypay. Yung mga auntie na electric pa. Okay, let's enjoy mga kapatid the day. I believe si Lord po ang magpala sa ating lahat. Lagi natin tatandaan mga kapatid at masabihan na lagi natin sinasabi na Jesus is the reason for the season. Si Jesus lang talaga. Amen! Si Jesus lang talaga po ang dahilan kung bakit may Pasko. Wala nang iba, mga kapatid. Hindi po, kaya ang patihan natin ay Merry Christmas, hindi po Happy Holidays. Yan. Kasi pag Happy Holidays, parang nawawala na si Jesus. So, praise God. So, ngayon po ang bibigyan naman natin ng sentro. Kasi yung mga nakarang taon na mga kapatid, binibigyan ko po ng pansin ang ilang mga character sa Bible. Katulad ni Joseph. Sinare ko po sa inyo yung role ni Joseph. Sinabi ko rin yung role mga kapatid sa Panginoon ng ilang mga character sa Bible. The shepherds, the wise men, lahat yan mga kapatid, mga mahalagang character sa Bible. Mga kapatid na kung saan ay marami tayong pagpupulot ng mga aral sa mga character na ito ng Pasko. Ngayon naman ang bibigyan natin ng pansin. Nung last na tayo po nag-meet, sinare ko po sa inyo yung Emmanuel tungkol kay Jesus. Mga kapatid, God with us. Ngayon naman, ang isi-share ko po sa inyo ay ito. Tingnan natin. Yan. The Magnificat. Yan ang ating pag-uusapan sa oras na ito. The Magnificat. At itong Magnificat na ito, yan po yung The Song of Mary. Ayan. Andiyan ba si Mary? Mary, where are you? Ayun, nakatago sa gitna. Ayan. So, okay, The Song of Mary. Mary, sample na song. May kata na, paper number. The Song of Mary. Ayaw nyo kumanta. Pakakatayin ko sana. Dito na i-PM. Okay, The Song of Mary. Okay, so yan po ang pag-uusapan natin sa oras na ito. Sino ba talaga si Mary o si Maria na ina ng ating Panginoong Jesus Cristo? Sino ba siya? Ngayong umaga, mga kapatid, ibibigay ko po sa inyo ang dalawang sign patungkol sa pananaw kay Mary. Okay? Yung first sign po ay kung paano siya kinilala ng isang bilyon dito sa mundo. At paano din siya kilala? Dapat kilalanin ng mga Kristiyano. Okay? Paano siya kilalanin ng church? Paano siya kilalanin ng mga kanong Diyos? The Song of Mary ang pag-usapan. Kunin natin ang ating teksto po, mga kapatid sa Panginoon sa Luke, chapter 1, verse 46 hanggang 55. Okay? So, ganyan mo po sa Lucas, chapter 1, verse 46 hanggang 55. This is the Song of Mary from Catholic ni Maria. Okay, sabi po niya, and Mary said, "My soul exalts the Lord, or magnifies the Lord.
and my spirit has rejoiced in God my Savior. For he has had regard for the humble state of his bond servant. For behold, from now on, all generations will call me blessed. Pagalikan natin naman yan. For the mighty one has done great things for me. Ulitin ko yun. For the mighty one has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is to generation after generation toward those who fear him. He has done mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in the thoughts of their hearts. He has brought down rulers from their thrones and has exalted those who are humble. He has filled the hungry with good things and set the rich away empty-handed. He has given help to his servant Israel in remembrance of his mercy, just as he spoke to our fathers, to Abraham and his descendants forever. Praise God! Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Tayo mag-pray. Lord, i-bless po ang word na aming pong pagsaluhan. Help us, Lord, to focus more on your word, Lord, hindi po sa mga event o mga bagay na aming pong inaalala. Sa halip, bigyan mo kami, Panginoon, ng kaisipan at kaunawaan sa iyong mga salita sa oras na ito. Maintindihan namin ito ng mabuti upang patuloy namin na-appreciate, Lord, ang lahat ng mga taong naging sangkot, lahat ng mga taong naging bahagi ng unang Pasko. Kaya mo po, Lord God, na sa oras na ito, ikaw ang aming maritaas, ikaw ang aming mapapurihan, at kaya mo po, Lord, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na mangusap sa amin. Muli, sa iyong kamay, inahabilin ko namin ang bawat sa pagurang mga banal na tugon taong ito, pangunamang piling ko, ikaw ang may sa akin. Alam po na Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. 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 Okay, ulit po mga kapatid sa Lord. Papakita po natin sa oras na ito kung sino si Mary, paano siya kinilala ng isang reliyon, at paano siya dapat kilalanin ng mga anak ng Diyos. Yan po ang ating bibigyan ng pansin. Ngayon po umagang ito. Para mas ma-appreciate natin po ang babaeng ito na ginamit ng Panginoon sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Okay, Magnificat. Ano bang ibig sabihin ng Magnificat? Ang Magnificat ay also known as the Canticle of Mary. Yan po yun, the Canticle of Mary. Alam niyo ba kung ano po ang Latin, yung praise na Latin, mga kapatid? Ang Latin po niya is Magnificat anima mea Dominum. Sabihin nga natin, Magnificat anima mea Dominum. Yun. Sabihin niyo po. Grabe, no? Marunong na kayo ng Latin. Nakakala na kayo bumigkas ng Latin. Okay? That's the Latin word, mga kapatid sa Panginoon. Or sa English, ang ibig sabihin po niya is, my soul magnifies the Lord. Pinupuri ng aking kaluluwa ang Panginoon. Grabe, no? Mga kapatid sa Lord, Magnificat ang mamaya Domino. Alam niyo po, sa matagal ng panahon, ay nagkaroon po ng controversy, mga kapatid sa Panginoon, about Mary's role, yung ginagampanan ni Mary, mga kapatid, in God's plan of redemption, mga kapatid. Actually, hanggang ngayon po, mga kapatid, pinag-uusapan po yan, mga kapatid, yung po controversy na yan. Palagay ko, hindi na mariresolve yan, o kung ma-resolve man yan, siguro mariresolve lang yan pag dumating na si Lord. Napakahaba po yan, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon, yan po ang controversy at pinag-uusapan kung ano ba talaga yung role ni Mary o sino ba si Mary, mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Actually, there are two common mistakes. Ulitin ko, two common mistakes that Christians make about Mary's role. Ito po yung dalawang maling pananaw, maling kaisipan, mga kapatid, pagdating kay Mary. At yan yung pag-uusapan natin sa oras na ito, katulad ng siya nasabi ko kanina, mga kapatid. Unang-unang mistake, mga kapatid, ay ito.
Una, to exalt Mary and elevate her beyond the biblical account. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, ito yung isang pagkakamali na si Mary na ina ng Panginoon Jesus ay sobra siyang itinaas na halos wala na sa turo ng Biblia. Sobra po siyang binorship, in-honor, sinamba ng mga tao na yung pagkakilala sa kanya ay hindi na itinuturo ng Biblia. At yan po, familiar po dyan ng mga Roman Catholics, mga kapatid sa Panginoon. Sobra po yan kinilala ng mga tao, ng ating mga kaibigan sa Roman Catholic na parang si Mary, mga kapatid, ay diniyos na nila, ginawa na nila Diyos, katulad ng Panginoon Jesus. So bakit po natin sinabi na isa itong mistake, isa itong pagkakamali? Actually, mga kapatid, there are 6 Marian doctrines, mga kapatid, that goes beyond biblical teaching. Ito pong 6 Marian doctrines na ito, sino po dito ang mga dating Roman Catholic? Sino po dito ang mga Roman Catholic dati? Ayan, so meron po mga Roman Catholic. Ewan po kung familiar kayo sa mga doktrina nito about Mary, mga kapatid. Ngayon, didiscuss lang natin yan, and ulitin ko, mahal ko po ang ating mga kaibigan sa mga Katolikong Romano, mga kapatid. Siyempre, sila po'y naturuan lamang ng mga pare, ng mga unang tagapagturo ng Biblia. Kaya tinanggap nila ito without reading the truth sa Bible. So, ano ba itong mga 6 Marian doctrines, mga kapatid, na niyayakap ng ating mga kaibigan, mga kapatid sa Roman Catholic about Mary? Okay, number 1 ay yung pinatawag natin Immaculate Conception. Okay, Immaculate. Are you familiar with Immaculate Conception? Nung first Sunday, feast siya ng Immaculate Conception. Tama? Nung first Sunday nitong December, fiesta po ng Immaculate Conception. Kaya ako po, aware kayo dyan. So, mamaya pag-usapan natin po ano yung Immaculate Conception niya. Second is the Perpetual Virginity. Okay, yung pangalawa, Perpetual Virginity. Pangatlo, yung Bodily Assumption o yung Queen of Heaven. Okay, Bodily Assumption, Queen of Heaven. Usapan din natin yung mamaya. Pang-apat ay yung Mediatrix. Pang-lima ay yung Co-Redemptrix. Yan po yun. And pang-anim ay yung Mother of God. Okay, so kung kayo ay isang debotong Katoliko, alam niyo lahat yan. Okay? Alam niyo po yung mga doktrina na yan na tinuro sa mga Catholic. 6 Marian doctrines. Okay? Are you familiar po? Familiar po kayo sa amin na yan, mga kapatid. So pag-usapan natin, ano ba ang ibig sabihin ng mga yan? Bakit ko sinasabi na unbiblical po yung mga yan? Okay? So isa-isahin natin yan, mga kapatid. Mabilis na po ito, kaya bantayan po ninyo ang ating pong pag-aaral at pagkikinig sa salita ng Panginoon. Immaculate Conception na noong 1854 po, dyan po siya tinuro noong 1854 pa, Immaculate Conception. So what does it mean? Ano ba ang ibig sabihin ng Immaculate Conception? By the way, kung hindi ko alam yung 6 Marian doctrines, ngayon, malalaman nyo na kung ano po yung mga yun. Okay, kasi ituturo ko po yun sa inyo. Ayon po sa pag-aaral natin, ito po yung mga nabuha natin na mga informasyon at mga katuruan patungkol sa okay, unang-una, Immaculate Conception, ang ibig sabihin niya ng katuruan na yan, Mary was conceived without original sin. Si Mary daw po, mga kapatid, wala talaga siyang kasalanan nung magbuntis siya kay Jesus. Okay? Diba? Kakaiba yun, mga kapatid sa Lord. So, wala siyang kasalanan. So, in order to make her a fitting vessel for the Son of God, it's other than to Jesus, mga kapatid, to be conceived in her womb, Mary was preserved from original sin, from her own conception in her mother's womb. So, ito po yung turo ng Immaculate Conception. Wala talagang kasalanan kasi kung may kasalanan si Mary, di po ba, ayon sa pag-aaral sa medical, di po yung pusod ng nanay, yung pusod ng bata nakatuksong sa nanay. Tama ba?
Nakadugsong kayo pinuputol yan ba? Nakadugsong, mga kapatid, sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung may sin si Mary, na-transfer niya yun, na-ipasa niya yun kay Jesus. Kaya si Mary, wala talaga siya original sin. Kaya very holy talaga si Jesus. Wala siyang nakuha. Kaya Mary, mga kapatid, ay wala siyang original sin. Yan yung turo nila, mga kapatid, sa Panginoon. Pero tingnan po, mga kapatid, ha? It's not about Jesus being conceived without sin in Mary's womb, but Mary being conceived in her mother's womb without sin. Ibig sabihin, si Mary po, nung magbuntis siya, wala siyang original sin. Nung siya po yung pinagbuntis naman ng nanay niya, wala din siyang sin. Para katulad ni Jesus. Makita mo niyo po? Kaya dahil wala siyang sin, yung pinanganak na si Jesus, talagang pure yun. Wala talagang sin si Jesus kasi siya mismo walang sin. So yan ang turo ng Immaculate Conception. Hello, ano po ba kayo? Okay, yan yun. Kaya very na po yun eh. Very yan talagang yung controversy po, wow, mga kapatid sa Lord, grabe. Okay, kaya nga, bakit po ito unbiblical? Immaculate Conception, why is it unbiblical? Tingnan natin, mga kapatid. Yung virgin birth, mga kapatid, that Mary was a virgin. Tama naman yun. Amen? Yun ang sabi ng Bible, that Mary was a virgin when she conceived Jesus in her womb through the Holy Spirit. That is biblical. Amen? Turo po ng Bible yun. Kung nagbabasa kayo ng Bible, biblical po yan, mga kapatid. Jesus was conceived and born without sin. Tama po yan. Mary was a virgin at that time. No human participation. Wala pong connection. Si Mary at saka si Joseph, hindi po sila nagkaroon ng anumang relasyon, mga kapatid. Kaya, originally, mga kapatid, hindi po naipasa, mga kapatid, yung pong sin, mga kapatid. Kaya, si Jesus, talagang sinless siya from the womb of Mary, nung ipinanganak siya, nung lumaki siya, nung nabuhay si Jesus, walang sin, hanggang sa siya'y mamatay, hanggang sa siya'y bumangon mula sa mga patay, wala po siyang sin. Si Jesus po sinless. And that's biblical. Tama po ba yun? Ano po ba tayo? Hindi nagkasala ang pag-Jesus, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga, Jesus is qualified, mga kapatid. Siya lang talaga ang qualified na maging Savior ng mga sinners na katulad natin. Siya lang. Kasi kung sinner si Jesus, kung nagkamali sa kahit isa lang, mga kapatid, hindi na niya magagawang iligtas tayo kasi nagkasala din siya. Kailangan niya iligtas muna ang kanyang sarili. Nandiyan po ba tayo? Nasusundan niyo ako sa pag-aaral natin, mga kapatid sa Panginoon. Kaya sinless siya na He is the righteous, mga kapatid, for the unrighteous. Para sa atin na mga hindi matuloy. Nagkakaintindihan? Naunawaan po ninyo, mga kapatid. Pero ito po yun eh. Yung mga kapatid na itinuturo po ng Immaculate Conception, extending this to Mary herself, mga kapatid, while in her own mother's womb, yung hindi rin nagkasala si Mary sa tiyan ng kanyang nanay, parang ang hirap pong sundan o isipin yung ganun pong kaisipan, mga kapatid, na si Mary ay katulad ni Jesus na sinless din sa tiyan ng kanyang nanay. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung babalik tayo, backward tayo, mga kapatid, ay parang ganito yan, mga kapatid. Kung wala siyang sin, dapat yung nanay ni Mary ay wala ding sin. Tama? Yung lola ni Mary, dapat wala ding sin. At balik tayo ng balik hanggang sa lahat ng mga nanay, dapat lahat sila walang sin. Nasundan niyo ako? Pero kung babalik tayo hanggang makarating tayo sa creation, wala kay Eva. Kasi siya naman ang pinagmulan, the mother of all living. Mga kapatid, alam natin ang tinuturo ng Biblia. Si Mary nagkasala. Amen?
nagkasala siya. Kaya hindi pwede po tanggapin yung turo na yun kasi paano po yun nangyari na walang sin ang lahat ng mga nanay, hanggang kibero. Para mahirap yan, mga kapatid sa Panginoon. Nakita niyo po, mga kapatid. So every human mother must be without sin. Kung gano'n ang paniniwalaan natin, mga kapatid sa Panginoon. So yan po yung Immaculate Conception, mga kapatid. Gusto niyo bang paniwalaan yun? Nasa inyo yan, mga kapatid. Pero hindi po yan biblical, mga kapatid. Ang biblical po, mga kapatid, yes, Jesus was born without sin. That's biblical. Pero yung nanay niya na without sin o without original sin, unbiblical po yun. Hindi po yung tinuturo ng Biblia. Second is perpetual virginity. Noong 553 naman yan, itinuro, mga kapatid. So ano naman ang ibig sabihin ng perpetual virginity? Itong perpetual virginity, Mary was a virgin when she conceived and gave birth to Jesus. And that's biblical. Biblical po yan. Na si Mary talaga ay virgin. Wala siya anumang relasyon sa sinumang lalaki nung pinanganak niya ang ating Panginoon Jesus. Pero ito po yung karugtong, mga kapatid. She also remained a virgin throughout her entire life. Nanatili po siyang virgin sa buong buhay niya. Unbiblical na po yan. Hindi na po yan totoo kasi wala po yan sa Bible. Okay? Yung bang si Mary ay virgin hanggang sa kinuha ng Panginoon, virgin siya, para mahirap yan. Bakit? Kasi ito po ang tinuturo ng New Testament. Why is it unbiblical? The New Testament speaks of Jesus' brothers and sisters. Ibig sabihin, nagkaroon ng relasyon si Mary at saka si Joseph at nagkalat sila. Nagkaroon ng kapatid si Jesus, brothers and sisters, which means Joseph and Mary had normal husband-wife relations. Amen? And had other children after Jesus was born. Kaya mga kapatid si Jesus, okay, hindi po siya nag-iisa. Meron siyang mga kapatid kay Mary at saka kay Joseph. Nagkaroon siya ng relasyon. So, di po pa yan yung mga kapatid niya na ayaw maniwala sa kanya, yung mga kapatid niya na sinasama ng Panginoong Jesus doon sa kasalan. Hindi yung mga sino ba yung aking mga brothers and sisters yan? Meron po, mga kapatid sa Lord. Naniwala lang sila na magbangon si Jesus mula sa mga patay. Okay, so imposible po yan. Hindi po tinuturo ng Bible. Pangatlo, mga kapatid, yung pong bodily assumption. Bodily assumption. Ito na naman po yung naging doktrina ng 1950. Okay? So, ano naman ang ibig sabihin ng bodily assumption? Ito po yun, mga kapatid. Having completed the course of her earthly life, okay, sabi doon, Mary was assumed body and soul into heavenly glory. Ano pong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, si Mary daw po, hindi naka-experience ng mamatay. Hindi siya naka-experience ng mamatay. Wala pong physical death na naranasan si Mary. Okay, yan po yung body assumption. Okay, kaya nung makarating siya sa langit, kinoronahan, tama ba? Kinoronahan. Yan. Kinoronahan siya at ang korona niya, ang tawag sa kanya, Queen of Heaven. Reyna sa langit. Yan. Queen of Heaven. Okay? So, yan po yung idinagdag sa kanya. Na-rapture siya, hindi siya namatay. Pagdating sa langit, binigyan siya ng corona, binigyan siya ng title, Queen of Heaven. Okay? So, yan po yung katuruan na yan. So, ang tanong, biblical ba yun? Hindi po. Why is it unbiblical itong bodily assumption? There is no biblical record of this event. Wala pong binigyan ng Bible. Only 2 individuals are named in the Bible to have escaped death. Dalawa lang
ang hindi namatay na binanggit ng Biblia? Sino yun? Si Enoch at si Elijah. Yung sumulat ng Genesis, mga kapatid, inirecord si Enoch na lumalakad, biglang kinuha ng Panginoon, isinama ng Panginoon. And also, Prophet Elijah, yung sinulat sa Kings, mga kapatid sa Panginoon, kinuha ng Panginoon Jesus, kinuha ng ipo-ipo, mga kapatid, yan, nawala sila pareho hindi nakaranas na kamatayan. Dalawa rin yun, hindi kasama si Mary. Okay? Ngayon po, baka naman nakaligtaan lang. Baka naman hindi naisulat ng Bible. Pero ganun talaga ang nangyari. Actually, mga kapatid sa Panginoon, kung naalala ninyo nung umatay si Jesus doon sa krus, mga kapatid, nung isa sa mga doon sa 7 wika na binigkas ng Panginoon Jesus, ay yun pong ibinili niya ang kanyang ina sa kanyang alagad na si John. Sabi doon, woman, this is your son. Sabihin niya na. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ay yung nanay niya ay ipinagbilin sa kanyang alagad na si John. Mga kapatid, isipin ko ninyo, bakit kay John? Bakit di sa mga kapatid mga kapatid niya? Kasi nga, ulitin yung sinabi ko, hindi kasi naniniwala pa ng time na yun yung mga kapatid niya sa kanya. Okay? Ulitin ko, naniwala lang yung mga kapatid nung siya magbangon mula sa mga patay na siya talaga si Jesus, yung Christ, yung Messiah. Kaya si John, ang ginawa niya, inalagay niya si Mary. Okay? Inalagay niya si Mary. At si John po, sumulat din siya. 5 yung sinulat niyang aklat, pero wala siyang nabanggit na yung si Mary ay na-rapture, hindi namatay. Ano yung 5 sinulat ni John? Yung Gospel of John, yung 1st, 2nd, 3rd John, at saka yung panghuli ay yung Revelation, yung Apocalypse. Sa lahat ng record na yon, wala po siyang binanggit. Mga kapatid, isipin po ninyo, mga kapatid, palagay ko, isipin po ninyo, mas matanda si Mary kay John. Kasi yun Siguro, mas nauna yung kinuha ng... Si John kasi, hindi po siya namatay na martir na katulad ng ibang mga alagad. Kasi yun yung promise ng Lord sa kanya, mamamatay siya natural death. Si John, hindi siya magiging martir na pupugutan ng ulo. Papalatan ng buhay. Wala pong ganong karanasan si John. Kasi ang promise ng Lord sa kanya ay mamamatay siya natural death. Kaya tumanda si John. Kaya doon sa island of Patmos, doon niya sinulat yung Revelation, mga kapatid sa Panginoon, at wala siyang sinabing anuman. Basahin niyo po ang lahat ng sinulat ng Apostle John. Wala siyang binanggit na naman na si Mary po ay hindi namatay ang tulad niya. At tumanda din, hindi ganun. Mga kapatid, wala pong ganun. So, tahimik ang Bible. And remember this, we cannot make doctrines, mga kapatid, out of silence. Hindi ka pwedeng mag-isip ng isang doktrina na wala namang binabanggit ang Biblia. Okay? So, yan po yun, body na assumption. Kaya ang biblical po yan. Then, mediatrix, noong 1921, mga kapatid, ano po itong mediatrix? What does it mean? Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin niyan. Mary mediates God's graces between Jesus and people. Siya yung namamagitan para sa mga tao. Okay? Papunta kay Jesus, hindi po sa Father, kundi kay Jesus lang. Kasi siya yung Mother. So, intercessory role. Yan yung role ni Mary, mga kapatid, na kung saan dadalhin mo yung mga petitions po, mga prayer requests, mga kahilingan po kay Mary, at si Mary, at si Jesus naman, pag nakuha niya yung mga prayer requests sa kanyang nanay, dadalhin niya yung sa kanyang ama. Tingnan niyo po yung layer. Tingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod, mga kapatid. Si Mary muna, ang kukuha ng mga prayer request ninyo, tapos yung mga prayer request ninyo, dadali ni Mary kay Jesus. Tapos si Jesus, dadali niya sa Ama. Tingnan niyo po yung mga layer, mga kapatid sa Panginoon. Sana naintindihan niyo. You cannot go to Jesus without going to Mary. Kailangan kay Mary mo na. So, yan po ibig sabihin ng turo na yan, yung mediatrix, mga kapatid.
sa Panginoon. So, bakit po ito ang biblical? Kasi, alam natin lahat na Jesus is the only mediator between God and mankind. Di mo naman lang tumatong kanina pa kasi iisa lang yung mediator. Sino po yun? Si Jesus. He mediates all the graces of God to us, not through Mary. Yun ang turo ng Bible, mga kapatid. Jesus, not Mary, intercedes for us from heaven. So yun nagpe-pray para sa atin. Prayer is an act of worship and is directed to God alone. We pray in the name of Jesus. Hindi natin sinasabi, in the name of Mary. In the name of Jesus. After natin mag-pray sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Ito ang maganda kay Jesus pag nag-intercede sa atin. Sometimes, tayo po nakakalimutan mag-pray. Mami na po ang lahat. Sino po ang hindi nakakalimutan mag-pray? Yan, pagpagod, ang dami nag-iisip sa nakakalimutan mag-pray. Okay? Di ba? Sino po mape-pray lang kanina umaga pagkagising? O, huwag na magtaas ng kamay. Hindi na nakakalimutan natin mag-pray. Sometimes, ganito rin. May nagpapapray sa'yo. May pasama naman sa prayer nito. Sasabihin mo, yes, I pray for you. Papanalangin kita. Pero, nung sinabi mo ipag-pray mo siya, nakalimutan mo rin. Naku, meron ka pala. Meron ka pala ng prayer ko sa akin. Nakalimutan ko ipag-pray. Diba? Minsan gano'n, lahat tayo. Pero Jesus, as our intercessor, habang siya po yung nag-mediate sa atin, mga kapatid sa Panginoon, araw-araw tayong ipinapanalangin ng ating Panginoon Jesus sa atin. Gusto niyo ba yan? Na may nagpe-pray sa inyo araw-araw? Amen? Kung gusto ko yun, mga kapatid. Kaya napakahalaga mga kapatid ng ating pong intercessor. At ito ay walang ibang kundi si Jesus. Okay, ngayon, ang pag-isa, co-redemptrix. Ano pa itong co-redemptrix na ito? Ano bang ibig sabihin yan? Ito yan. Jesus and Mary together. Mga kapatid, the word is together. Jesus and Mary together accomplish God's redemptive plan. Magkasama sila para sa kaligtasan ng tao. Si Jesus at saka si Mary. And while her role in our redemption is subordinate to Jesus, it is essential. Hindi natin pwede nalisin ito. And we should give credit. Kanino? To both of them. Hindi lang kay Jesus. Dapat pati kay Mary. Kasi co-redemptrix sila. Pareho po silang gumampan ng kanilang tungkulin. Kaya dapat yung credit sa kanilang dalawa. Ayan ang turo pa. Diba ba? Ganda, diba? So tingnan po, the idea is, without Mary, no Jesus. Yan po yun. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Pero hindi naman totoo yan, mga kapatid. Alam natin lahat na Jesus has been in existence. Nandun na si Jesus, mga kapatid, bilang bahagi ng Godhead. Ano po yung Godhead? Ito po yung one God in three persons. Father, Son, and Holy Spirit. Okay, medyo nag-aaral tayo ng doktrina, kaya medyo buksan ng mind. Mga kapatid sa Panginoon, actually po, ang ating pong tenets of faith, sa papasok na taon ay ituturo po mo lang sa mga pastors, tapos ibababa ko po sa iyo ang ating pong tenets of faith, kaniniwala natin. Okay? Father, Son, and the Holy Spirit. One God in three persons. Si Jesus po, Jesus did not owe His divinity to Mary. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi nakuha ni Jesus yung kanyang divinity, yung kanyang pagka-Diyos sa kanyang nanay. Hindi po. Kasi bago pa yung nanay niya, nandiyan na si Jesus. Hello? Bago pa isininang si Mary, si Jesus po nandiyan na kasi parte po siya ng Trinity. God, Son, and Holy Spirit. And the Son is Jesus. Nagkakaintindihan po? Jesus is the only one Redeemer. Wala pong co-redemptrix. Wala po siyang co-redeemer. Kasi isa lang ang namatay sa krus. At yan ay walang iba kundi si Jesus. Hindi namatay si Mary sa krus para sa atin.
Only Jesus. Are you there? Nandiyan ba kayo? Siya lang yung namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Mga kapatid. Co-redemptrix, hindi ko yan. So, malinaw po yan. Why is it unbiblical? The Bible is clear that God will not share His glory with anyone, including the mother of our Savior. Dapat ang glory sa Diyos lang napupunta, hindi sa sino man. Hindi po ba tayo? Kaya lagi natin sinasabi, to God be the glory. Sa Kanya lang ang kapurihan. Only Jesus died on the cross for our salvation, and no other name but Jesus. Amen? Paghuli. Ito po medyo ano po itong paghuli. Mother of God. 431 po yan. Yung tinuro. What does it mean? Pag-usapan natin yan, ha? Ito po, sundan niyo po ako mga kapatid. So, medyo nung pinag-aaralan ko ito, review ko rin po yung aking mga pinag-aaralan. Pinag-aaralan ko sa Bible School. Tingnan natin, ang Greek po nito, mga kapatid, yung Mother of God is Theotokos. Ayan, kanina may Latin tayo, ngayon may Greek, ang dami niya ng language. Ang dami niya ng language na pag-aaralan. Greek, Theotokos. Ano pong ibig sabihin ng Theo? Theotokos is God. Tokos is bearer. Kaya Theotokos, ibig sabihin ng God bearer. Theo, God yun. Kaya pag sinabing theology, yung logi from logos, study about the word, study about God. Okay, theology. Theotokos is God bearer. Meaning that in Mary's womb, ito niya ha, tingnan niyo po ha, in Mary's womb was Jesus. Sa tiyan ni Mary, nandun si Jesus. Sino yun? The God-man. Hindi God and man. God-man. Okay? Sundan niyo ako ha? Not God and man. Kundi God-man. And since we cannot separate the divine and human natures of Jesus, mga kapatid, Jesus in fact is God. Sino po naniniwala na si Jesus ay Diyos? Amen. So kung si Jesus ay Diyos, therefore, Mary is the mother of God. Tama niyo yung logic? Kuha tayo ng konting logic. Sino po nag-aaral ng logic dito? Sino nag-aaral ng logic? Ito po yung turo ng logic. Tingnan niyo po. Let us use logic, mga kapatid. Sa presentation na yan ng Mother of God. If A is true and B is true, therefore C is true. Ganyan ang logic. Ulitin ko ha. If A is true and B is true, therefore C is true. That's logic. I-apply natin kay Mary at kay Jesus. Mga kapatid, A, Jesus is God. True? Amen. True yan. Mary is the mother of Jesus. That's true. Amen? C, therefore, si Mary is the mother of God. Nakuha na? Ang logic, mga kapatid, Jesus is God, Mary is the mother of Jesus, Jesus is God, therefore, Mary is the mother of God, Jesus. Are you there? Ano po ba kayo? Ito logic niyan. Mga kapatid sa Panginoon. Actually, mga kapatid, yung po Mother of God, this title is confusing because it is easily misunderstood to mean that Jesus owes His divinity to His mother. Hindi naman po ganun eh. Katulad ng pinapaliwanag ko sa inyo kanina, hindi niya nakuha sa naging niya yung kanyang pagka-Diyos. Porkit siya tinawag na Mother of God, ibig sabihin, Diyos din si Mary, the Mother of God. Hindi mo ganun yun. Mga kapatid, si Jesus being the second person of the Trinity, mga kapatid sa Panginoon, one God in three persons, Diyos na siya from the very beginning. Amen?
Tingnan niyo po, anong ginawa ng mga theologians dito? Para hindi magkaroon ng confusion, para hindi malito-lito yung mga tao sa pag-aaral po ng mga doktrina. Ganito pong ginawa ng mga theologians. Sa halip ng Theotokos, ang ginamit nilang term in Greek ay Christokos. Christ bearer. At doon na-settle yung turo na yan, mga kapatid sa Panginoon. Instead of Theotokos, ginawa nilang Christokos. Christ bearer. Para hindi magkaroon ng confusion. Yung po mga nag-aaral, mga kapatid, in Mary's womb, doon sa tiyan ni Mary, nandun si Christ, the Messiah. Therefore, she is the mother of Christ. She is the mother of the Messiah. Amen? Kaya instead na mother of God, ang tawag kay Mary, mother of Christ, mother of the Messiah. Amen. Diba? Kaya mali po eh. Kaya yan po yung mistake talaga na talagang in-elevate nila masyado. Kaya si Mary, walang kasalanan si Mary. Yung po mga nag-aaral lang ang nagpagulo ng kalalagayan ni Mary. Hindi alam ni Mary yan. Pagdating sa akin, pagsisisisi. At pag-iwan nyo sa akin, bakit ang dinuro niya about me. Okay, the second mistake, mga kapatid, na nagagawa po ng iba, ay ito naman. Dahil doon, yung mga nabuksan natin isip ko, ganun pala, hindi pala Diyos yan. So, disregard na natin si Mary. Huwag na natin isama si Mary. Huwag na natin yung pagpapansin niyan. Mali po yun. This is the second common mistake. To disregard Mary and ignore her altogether. Hindi nyo pwedeng alisin si Mary sa Pasko. Nakakita na ba kayo ng Belen na walang Mary? Nakakita na kayo? Sino gumawa ng Belen na walang Mary? Pwede mo alisin yung hayop, yung kabayo, yung kambing, pwede yun. Pwede yung sabsaban nga lang eh. Si Jesus nandun sa sabsaban. Pasko pa rin yun. Right? Pero alisin mo si Mary. Lagay mo lang si Jesus at si Joseph. Hindi Pasko yun. Bahagi pa rin ng Pasko si Mary. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Don't disregard Mary. Bahagi siya. So what is the right approach to Mary? Paano ba natin dapat kilalanin si Mary bilang ina ng ating Panginoong Yesus? Paano ba? Ano yung tama ng pananaw kay Mary? Mga kapatid, unang-una, we should not ignore her role in God's plan of redemption. Hindi natin dapat paliwalayan yun. Hindi naman kasalanan ni Mary kung pinili siya ng Diyos. Pinili siya ni Lord. Si Lord ang pumili sa kanya, hindi ang sino mang tao. Kaya, hindi natin pwede questionin yung pagpili ng Diyos kay Mary. Bakit naman si Mary pang si Lord? Pwede naman si Leo na lang. Diba? Pwede naman si Lia. Bakit si Mary? Diba? Pwede naman si Iman. Bakit si Mary? Bakit siya ba? Mga kapatid, we cannot question God pag meron po siyang pinipiling tao na gagamitin sa kanyang kaharian. We cannot question God. Sana i-appreciate natin yun. Mga kapatid, don't ignore Mary. Ang problema kapag nagkaroon ka ng problema sa mga pinipili ng Diyos, may problema ka sa relasyon mo sa Diyos. May problema ka. Bakit hindi ako? Bakit siya? Mas magaling ako sa kanya. Bakit siya pinili ng Diyos? Alam mo, sa church natin, ang Diyos ang pumipili ng mga leaders. Not me. Kasangkapan lang ako ng Diyos. It is God who chose you. Diyos ang pumili sa inyo. Kaya kung may katabi kayong leaders, sabihin nyo, pinili ka ng Diyos. Kung may katabi kayong church leaders, church workers, sabihin nyo, pinili ka ng Diyos. Amen? At sino man ang pinili ng Diyos, tanggapin natin. Amen! Amen po ba? Mga kapatid, minsan ang hirap isipin yan eh. Ang hirap tanggapin yan. Madalas sinasabi natin, bakit siya?
Kilala ko yan eh. Bakit siya? Minsan nalilap natin tanggapin niya, mga kapatid sa Lord. Alam niyo po, ako po, bilang ilang pastor, ako'y nagpe-pray lagi sa Lord. Lord, sino ang makakatuwang ko sa gawain ito na pinagagawa mo sa akin? At si Lord naman, tumutugon, inilalagay na sa puso ko, mga kapatid, through the impression of the Holy Spirit, and the Lord spoke to my heart, ito, ilagay mo, piliin mo ito, piliin mo ito. Sabi ko, Lord, iba yung nasa mind ko. Oo, iba yung nasa mind ko. Pero, iba rin yung nasa isip ko at alam ko ang aking ginagawa. Di wala na mag-comment sa oras sa ko. Baka Lord, baka mamaya pagsabihin ko sa kanya, sige, baka awayin ko ng church, baka awayin ko ng church. Bakit siya? Actually, nung mga time, nung ako po ay nagtatayo ng mga associate pastors sa church natin, talagang may mga nasa mind na ako. Kung sino po yung gagawin mga associate pastor, pero si Lord, grabe yung conviction sa heart ko na hindi ako makatulong. Hindi siya, huwag ko siya nagtatayo. Ito, Lord, hindi po pwede siya, hindi pwede. Sabi ko, bakit siya? Kaya nung magkaroon po ng mga associate pastor dito, it is God who chooses you. Tayo nga yung mga associate pastors, kasi may mga associate pastors nandito. Tayo nga po. Nawala yung mga associate pastors natin. Ayun! Si Pastor Dave, si Pastor Franz, at si Pastor Aidley, nagluluto. Ha? May pinapatahan. Nasaan ang mother mo? Ba't hindi yung mother na nagpapatahan? Tawagin nga. Gusto ko lang makilala sa yung ating mga associate pastors. These pastors, mga kapatid, binabag po yan sa prayer. Mga kapatid, yung mga associate pastors na yan, associate lang ang title nila, pero these people are pastors. Amen? Amen po ba? Pastor po yan mga yan, mga kapatid sa Lord. Kaya respect them. Sila'y pinili ng Diyos. Igalang nyo naman. Amen! And thank you kapag Pastor's Appreciation Day, inaalala niyo po yung ating mga pastors na yan. Yan tatlo yan. Respect them as your pastors. Amen po ba? Sino po dito ang gusto maging pastor? 2025, baka ilagay ng Lord ang pangalan niyo sa aking prayer. Sasabihin ko sa inyo, ikaw ang susunod na associate pastor sa 2025. Taas ang kamay. Sino po ang kinakausap ni Lord dito by 2025 ako magiging associate pastor ng church na ito? Taas ang kamay. Baka ilagay ng Lord, i-confirm natin yung sa heart ko at sa aking prayer sa Lord. Ganun ba? Tingnan sa katabi, tingnan ang katabi, baka associate pastor na yung katabi nyo. Hindi ganun kadali. Meron akong mga pinipiling mga tao noon na ito, pwede pastor, pwede itong pastor Lord, pwede itong pastor. Hindi nilagyan ng Lord sa heart ko. Hindi sila naging pastor. Kaya siguro umalis na sa church na ito. Wala na. Umalis na sa church. Kasi, kung nalagay yung pastor yun, magkakaproblema ako. Pero alam mo, si Lord alam niya kung sino mga tao kailang pinipili. Amen? God chooses them. Hindi po ako, mga kapatid sa Panginoon. Kailangan ibabag sa prayer. Igalan natin. Mga cell leaders! Tayo ang lahat ng mga cell leaders. Cell leaders, tayo ang lahat ng mga cell leaders. Cell leaders! Tayo ang lahat ng mga cell leaders. Cell leaders! Yung mga cell leaders na yan, Diyos din ang pumiling sa kanila. Amen! Hello, nandiyan po ba tayo? Igalang niyo po ang inyong mga cell leaders. I-encourage niyo kung hindi kayo nakakapag-cell. Sabihin niyo sa cell leader, pwede po mag-cell naman tayo sa leader. 2025, baka 2025, wala pa rin kayo i-cell. Encourage your cell leader. Kasi minsan, pinanginaan daw yung mga cell leaders natin kapag may-cell sila, di dadating yung mga cell members. Kaya sila pinanginaan daw. So, commit your lives
igagala ko ang aking cell leader. Pag may cell kami, dadalo ko. Amen? Okay, thank you, cell leaders. Magkabuna po kayo lahat. Sino naman po ang mga ministry heads, yung mga may mga ministry sa church? Sa mamay ng lahat ng mga may ministry. Tayo lahat. Ayan. Lahat ng mga ministry sa church. Yang mga ministry na yan, ang Diyos po ang pumili sa inyo. Amen? Huwag niyong bibitawan yan. Kasi ang Diyos po, hindi nagkakamali ang Diyos ng mga pinipili. Hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Thank you. Makabulat po ang lahat. Ang Diyos ang pinipili. And lastly, bago ko makalimutan, hindi mo baga ang nag-preach sa atin sa church ay yung mga associate pastor, Pastor Idrin, Pastor Dave, Pastor Franz. Hindi ba kayo nagtataka na meron tayong isang preacher na hindi associate pastor? Si Micah. She is not an associate pastor. Pero, grabe! Pinupulfill niya yung calling ng Lord sa kanya to share the word of God to us kahit hindi sa associate pastor. Dati siya pagreklamo sa akin, hindi naman ako associate pastor. Bakit ako nandyan? Actually, she is our speaker sa last Sunday. She is very anointed. Mary Micah. Blessed Micah. Grabe! Di ba? Pinili siya ng Lord. Masaya ka ba, Ephraim, na pinili ng Lord si Micah? She's not an associate pastor. Hindi associate pastor. Pero sumusunod siya sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Next year, 2025, huwag kayong magulat. May mga tatayo uli sa likod ng pulpitong ito na hindi mga pastor na mag-share na gulo. Amen po ba? Ready na ba kayo? Sa 2025? Nakaligtas si Judah kasi umapasok to. Ilibre nyo sa Jollibee, baka pwede mag-replace sa inyo. Si Lord, mga kapatid na nagtatayo. Amen! So, we should not ignore, mga kapatid, yung role ni Mary in God's plan of redemption. So, we don't ignore mga leaders, mga pinipili ng Lord natin. Second, the right approach to Mary is we should not elevate her. Huwag naman masyadong yung siyang itaas beyond her God-ordained role. Huwag mo siyang masyadong Diyosin. Mga kapatid, we should not pray to her. Hindi tayo dapat nagpe-pray kay Mary, mga kapatid, because prayer is an act of worship. Mga kapatid, worship para sa Diyos yun. Amen? Huwag natin po ganun. Ganun din naman sa ating mga church leaders. Palikulang sa mga church leaders. Huwag na naman isipin na yung mga church leaders natin, yung mga tumatayo, ay mas malakas sa Diyos kaysa sa inyo. Alam niyo ba pag sinasabi niya na malakas ka naman sa word kaysa sa akin ini-elevate mo siya kaysa sa iyo. Huwag niyo mo mabanggitin yung ganung salita. Kasi pag sinabi niyo po yung gano'n na pag-pray mo kasi mas malakas ka sa Lord, ini-elevate mo siya. Ganun po yun, mga kapatid, sa Lord. So, huwag natin gagawin yun. Tandaan natin iba-iba ang ating tukurin at paglilingkod sa Lord, pero lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Amen? Mga kapatid, isa lang ang pangalan na dapat may taas, at dyan ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen! Pangatlo, mga kapatid, we can learn from her humility and servanthood. Grabe si Mary, nung sinabi ng Lord na ikaw ang gagamitin para ipanganak ang Savior, ang anak ng Diyos, ikaw yung gagamitin! Hindi sinabi ni Mary, bakit ako, Lord? Lord, baka naman mayroong iba. Bakit ako? Minsan ganun din
Yung sinasabi ng mga workers natin sa church, ikaw yung gagawa ng ministry nito, baka naman mayroong ibang pastor. Bakit? Diba? Pero ano sinabi ni Mary? From her humility, mga kapatid, ang sabi niya, I am the Lord's servant. Grabe, kung ganyan ang lahat ng isasagot ng mga pinipili ng Diyos, ang daming maglilingkod sa Diyos. I am the Lord's servant. Mangyari ang salita niya sa aking buhay. Amen? Kaya dapat ang lahat ng kanta ng mga workers ay ganito, make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. That's humility. Amen? Pinili tayo ng Lord sa isang ministry, hindi para maging boss, kundi maging servant ni Lord. Make me a servant, Lord. Amen po. Nung pinili ako ng Diyos, sinabi ko, mangyari ang kalooban mo sa aking buhay. Nung una, nagtatanong din ako sa Lord, Lord, why me? I'm not good in English. I'm not good in grammar. I'm not good in pronunciation. Lagi ako napupunta sa kanila. Mas maraming nagagaling, mas maraming matatalino kaysa sa akin. Why me? But Lord, let your will be done. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Sana mga kapatid sa Lord, kapag pinili tayo ng Lord, nandun yung humility, nandun yung servant of Lord, sige po, maglilingkod ang Lord, ayon sa panawagan sa atin. Amen? Kasi ganun yung ginawa ni Mary. Hindi niya sinabi ng Lord, huwag ako. Masisira ang relasyon ko kay Joseph. Lord, huwag mahal ko si Joseph. Pag nalaman ko ng buntis ako, iwalay na parang totoo. Pinagplanuhan siya ni walay ni Joseph. Ni Joseph, di ba? Pinagplanuhan siya. Hindi ba kayo kumapahiya? Ayaw ko rin mamalagi sa kahiya, tatakasalan ako. Pero kinusap siya ng Lord, Joseph, tanggapin mo si Mary, hindi sa'yo yun. Sa Holy Spirit yung pinagbubuntis mo. Hindi po ganun kadali, mga kapatid. Kaya si Mary, kahit alam niya malalagay siya sa kahiyan, tinanggap niya ang plano ng Diyos sa buhay niya. Amen po? And panguli, dahil sa ginawa ni Mary, we can imitate her devotion and worshipful. When God chose Mary, when God chose her, she responded in worship. Anong sabi niya? Mga kapatid, my soul magnifies the Lord. Hallelujah! Kinilala niya ang kanyang nasapyan na isang Panginoon, and my spirit rejoices in God, my Savior. Itong nasapyan ko, ito ang Savior, not me. Ito ang Panginoon, not me. Amen? Mga kapatid sa Lord, can we worship the Lord? Sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Luke chapter 1 verse 48, ang sabi ni Mary ito, for his had regard for the humble state of his bondservant, for behold, from now on, all generations will call me blessed. Mga kapatid, Mary is blessed. Amen! Yun din ang sinabi ng mga angel sa kanya, pinagpala ka, Mary, bukod kang pinagpala. Ganon din ang sinabi ni Elizabeth, yung pisa niya, sabi ganon, pinagpala ka. And even the gospel writers, tinawag si Mary na blessed. Mga kapatid, hindi kasalanang tawagin si Mary na blessed. Blessed Mary. Hindi kasalanan yun na tawagin si Mary na blessed. Talagang pinagpala sa ng Diyos. Amen ba? Pag gusto kang gamitin ng Panginoon, ibalik mo lang ang papuri sa Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo na kapag nagpagamit ka sa Lord, lalo na sa 2025, you are blessed. Blessed ka. Pakisabi nga sa katabi, mga kapatid, bago mong panggitin yung kanyang pangalan, dugsungan mo muna ng blessed. Halimbawa, blessed Ryan.
Pwede po ba? Yung katabi nyo, sabihin nyo, Blessed Mia, Blessed Rio, Blessed Joey, Blessed Marinela. Banggitin nyo yung word na blessed. Sabihin nga, sabihin nyo po sa katabi nyo. Mga kapatid sa Lord, let's all stand, let's all stand, let's all stand. Let's all stand, let's all stand. Sabihin mo sa atin mo, you're blessed! Kaya simula ngayon, tatawagin kitang blessed Mia. Woo! Pinagpaalam ng Diyos. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm blessed. Alam mo ba yung kanta I'm blessed? Mike. The France, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me.
Pag hindi nabanggit yung name nyo, pakilala kayo. Kasi tatanungin niya kayo,